Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa lahat ng mga banateros worldwide. Another day, another Bura Autan Sessions with Boss Dada TV. Ito na naman tayo. Naku po, meron na naman tayo mainit na pag-uusapan at talaga naman sigurado ako. Etong si Commander si Commander Paligo ay sigurado manggigigil na naman sa mga vloggers to, kasi alam niyo naman pinag-iinitan nitong mokong na ito ang mga vloggers at nais ipatawag mga bossing sa Kongreso, pero hindi ko na malaman kung anong nangyari kasi supposedly ngayong araw na ito ang simula ng hearing or tawag dito, yung in aid of legislation nila na committee hearing. Tricom daw yan. Supposedly ngayon yan Nag-aantay actually ang sambayanang Pilipino patungkol dito sa hearing sana nagaganapin sa Kongreso at ipapatawag supposedly ang mga vloggers and yung mga bossing ng mga social media platforms, to be exact, Facebook, Google, YouTube, and yung TikTok. Ayan, syempre yung X na dating Twitter, plano po yatang ipatawag or ipinatawag ni Dan Fernandez dahil meron pong hearing nga supposedly ngayon. Kasi daw siya daw ay kumbaga gagawan daw nila ng paraan kung papaanong ang mga vlogger ay magkaroon ng ethical standards. Putang ina. Ito nakakatawa. Gusto mong magkaroon ng ethical standards ang mga vloggers, pero ikaw mismo sa sarili mo wala kang ethics. Bakit ko nasabi na walang ethics etong mokong na ito? Ayan, makikita nyo naman dyan sa screen, hindi ba? Di umano etong si Fernandez noong mga panahon na naghi-hearing dyan sa Quadcom at abogado, kasi ito si Topacio ni Cassandra Ong, at di umano nakarinig ito si Cassandra Ong ng mga masasakit na salita mula rito kay Fernandez na ito na super ethical. Concerned siya tungkol sa ethics ng mga vloggers, pero wala siyang pakialam sa ethical standards ng mga congressman. Yun ang pinaka nakakatawa sa lahat. Wala lang yung laugh track ko dahil wala ako sa studio pero paliliguan ko sana ng laugh track itong Tolonges na ito So, we are talking about ethics. Pero iisa-isahin dito ni Topacio lahat ng mga unethical na pinaggagawa mo sa Quadcom, kung papaano mo itrato etong mga pinapatawag ninyo dyan sa Quadcom. Nagkaroon ng hearing patungkol sa Pogo at inimbitahan itong si Cassandra Ong, itong si Alice Guo. Umattend naman dyan yung mga tao. Well, yung Alice Guo matagal bago umattend. Paano ka ba naman a-attend? Putya, makikita mo ginagawa nila sa Quadcom, lahat pinakukulong nila. Hindi ba? Ikaw, wala kang kaso, wala kang pananagutan sa bayan, wala kang pananagutan sa batas, tapos ipakukulong ka ng walang pakundangan nitong mga hinayupak na ito. 'Di ba? Ikaw ba a-attend ka sa ganyang mga klase ng hearing? Syempre hindi rin, hindi ba? Pero wala na tayo doon mga bossing. Ang nakakatawa lang kasi, eto nga ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno natin, sa kabila ng mga kabulastugan sa bayan natin, ay nakuha pa netong mga kupal na mga congressman na ito na magpaimbestiga sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ayaw pa nilang aminin na masyado silang nasasaktan sa arena natin. Kasi ganito yan mga bossing, yung committee hearings at saka yung Congress, arena nila yan. So anong ginagawa nila kapag nandoon sila sa arena nila? They take advantage of their parliamentary powers. They take advantage of their contempt powers. Paano mo sinabi yan, Boss Dada? They take advantage of it. Itong mga pinapati nila dyan, supposedly as resource persons, ano bang papel ng resource person? Ang papel ng resource person is
meron kang information na gusto nilang malaman para baka sakali makabalangkas sila ng batas para na mas matibay patungkol doon sa issues na tinatalakay. So ikaw bilang isang resource person, susumpa ka, tatanungin ka nila ng mga bagay-bagay, tapos kapag ang sagot mo taliwas doon sa gusto nilang marinig na sagot, ang gagawin nila, ipakukontempt ka nila. Ang gagawin nila, ipakukulong ka nila. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung nagpunta ka doon supposedly para makatulong sa mga congressman o senador para makagawa ng batas na kapaki-pakinabang para sa bayang Pilipinas, pero ang kalaunan, ang mangyayari sa'yo, makukulong ka. Bakit? Kasi yung sasabihin mo ay hindi nila yun ang gustong sagot na marinig sa'yo. So bakit pa kayo nagpatawag ng mga resource person dyan? So ang pinakamasaklap sa lahat is ako bilang isang Pilipino, meron akong karapatan na mag-hire ng lawyer na pasok sa panlasa ko. So kapag ang isang tanong sa akin feeling ko incriminating at feeling ko it will be used against me para makasuhan ako, hihingi ako ng tulong sa nakakaalam ng batas, which is abogado. So ang abogado naman, being your counsel, pwedeng magbigay ng suggestion sa'yo whether dapat mo bang sagutin yon, incriminating ba yon or hindi, because again, hindi ka naman abogado. So only a lawyer can give you advice patungkol sa mga bagay-bagay na hindi mo naiintindihan or might incriminate you or might be or can be used against you at baka makulong ka pa. Karapatan mo yun bilang tao. Pero ang masaklap, yung karapatan na yun ni Cassandra Ong, hindi ibinigay nitong loko-loko na ito. Hindi niya pinabayaan o hinayaan si Cassandra Ong na i-represent ng lawyer niya. Now, ang sinasabi nila, hindi naman kasi ito korte. Bakit mo kailangan ng lawyer? Hindi. Kailangan pa din when I am being asked. Tapos medyo feeling ko, and you are an authority, you are a person of authority, if I feel like magkakasama yun sa akin, pwede akong mag-consult sa lawyer. At yung lawyer ko yung magsasabi na hindi, okay lang yan. Sagutin mo lang. Kung ano yung tamang sagot, isagot mo lang. Hindi ka nila pwedeng kasuhan tungkol dyan. I mean, malalaman mo ba yun sa sarili mo, hindi ka nga abogado? So kaya ka nga nagpatawag ng abogado doon para kapag legal matters, meron kang mahihinga ng advice. Yun ang masaklap dito, na karapatan mo na yun, kinukupal pa nito. Tapos ang gusto niya, yung karapatan ng malayang pagpapahayag, iimbestigahan din niya. Kasi daw, feeling niya, wala daw sinusunod na law or rules ang mga vloggers. Hindi daw katulad ng mga mainstream media na may sinusunod na ethical standards. Arena namin to. So gusto nyo, alisin kami sa arena namin, tapos pumunta kami sa arena ninyo para magawa ninyo yung gusto nyo? So ganun din kayo. Umaabuso din kayo sa inyong kapangyarihan bilang mga congressman. Kasi pag dinala nyo dyan sa Congress, hindi na pwedeng magsalita against you kasi nga pwede nyo nang ipakulong, pwede nyo nang ipakontempt, pwede nyo nang magawa ang gusto ninyo. So ganun din yun kami dito sa pag-vlog. This is our arena, this is our playing court. Pag pumasok kayo sa playing court namin, kakainin talaga namin kayo ng buhay. Ganun lang yun. Kami naman, di naman kami pumapasok sa arena ninyo Hindi naman kami tumatakbo bilang mga kongresista. Pero bilang mga Pilipino na nire-representa ng mga taga-kamara, may karapatan kaming magsalita. So bakit sinusuppress ninyo yung aming kalayaan sa pagsasalita? Pero ito pang pinakamasaklap, hindi lang po yung kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa freedom of expression, paglalahad ng saloobin, ang gustong isuppress na itong mokong na to. Mantakin mo yung freedom to consult a lawyer, hindi rin niya ibinigay doon sa kina-question nila sa kamera. Anong klase yan, sir? You are talking about ethical standards ng mga vloggers, pero ikaw mismo bilang isang congressman, wala kayong ethics na sinusunod.
yung mga karapatang pangtao ng mga pinapatawag nyo dyan sa Congress, inaapak-apakan ninyo. Masama po yan, sir. Meron po yung kaukulang parusa. Kung hindi man dito sa batas ng mga tao, sigurado ako sa itaas. Nakikita lahat ng kahayupan ninyo. Ang gaba, dili magsaba, sabi nga nila. Kaya, naku po, delikadong-delikado po etong mga hakbangin na ito. Enough siguro para etong si si gobernador na si Fernandez nagkakandak ng mga kung ano-anong mga investigations na alam naman na natin na wala nang kakwenta-kwenta kasi wala na silang panahon. Within this year, before the second quarter, wala na to, mga to. Tanggal na tong mga ito sa posisyon. Hindi rin mananalong gobernador ito sa Laguna. Kaya kung ano-ano ng antics, theatrics ang ginagawa nito, siguro for name recall na lang. Baka sakaling yung visit ng mga tao sa kanya, maitantos yung pangalan niya dyan sa Laguna, which is I believe malabong mangyari kasi malakas yung kanyang kalaban, yung kalaban niyang babae na gubernatorial. Kaya nga kung ano nang ginagawa nitong mokong na to, nagpapaligo na matanda, nagwawalis na ng imbornal at kung ano-ano pa. So, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Kaya ito, hinahamon siya ni Topacio. Ang sabi ni Topacio sa kanya, hoy, wag kang magtago sa parliamentary immunity mo or sa iyong parliamentary powers or sa iyong kapangyarihan bilang isang congressman. Harapin mo ako. Yun ang sinasabi dito ni Topacio. Kasi hindi naman takot talaga si Topacio. Dugong Duterte to eh. Walang takot sa katawan to. Maliit na mama lang yan pero matapang yan. Sobrang tapang yan. Tingnan natin ang talino neto ni Fernandez pag nagharap sila nito ni Topacio. Kasi syempre mayabang lang to. Nandoon siya sa Congress. So kahit manimali English yan, kahit palpak yung mga sinasabi niyan, nandoon siya sa arena nila. So kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang abusuhin lahat. Kaya niyang ibuli lahat. Dito sa arena ng mga vlogging, ng vloggers, hindi mo kami kayang ibuli sa game sa namin, sa hometown namin, ika nga. Hindi mo kami kayang ibuli dito kasi lalabang kami sa iyo. Pero ang problema, dadalin mo kami diyan sa arena mo na ikaw ang siga. Nabubusalan mo kami at ililimit mo yung mga sagot namin to yes or no. Pwede mo siguro kaming ipatawag diyan pero no holds barred. Murahan tayo, kupalan tayo, walang problema. Pero kung kayo lang ang kupal, tas ayaw nyo kaming maging kupal, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Medyo papalag talaga kami dyan, sir. Pero ito ang harapin mo. You are talking about ethics ng mga mainstream media or legitimate media and yung ethics ng mga vloggers. Wala kaming sinusunod na law. Wala kaming sinusunod na rules. Kasi walang humahawak sa amin. Totoo. Wala talagang humahawak sa amin. Our rules, our vlog, our channel, kung anong gusto namin gawin dito, wala kang pakialam. Ngayon, kung ayaw mo ng ginagawa namin dito, lumayas ka. Kung nasasaktan ka sa mga sinasabi namin dito, lumayas ka sa gobyerno. Huwag kang tumakbo, magtanim ka ng kamote, mag-alaga ka ng aso, kung gusto mo, kainin mo, pagkatapos mo alagaan, wala kaming paki sa'yo. So long as hindi ka patsahod ng taong bayan, wala kaming paki sa'yo. Kahit na kumain ka ng bubog, magbigti ka, o mag-asawa ka ng lalaki, wala kaming pakialam sa'yo. Basta hindi ka gumagastos at gumagamit at nagkakamal ng pera ng taong bayan at hindi ka hinalal ng taong bayan, wala ka sa gobyerno, okay lang. Dan Fernandez, pag natalo ka bilang gobernador at ikaw ay isang normal na tao, putang ina siguro kahit isang beses hindi na kita mababanggit dito. Bakit? Kasi hindi ka na namin pasahod. Pribadong tao ka na. Saka ka na mag-inarte at masaktan sa mga sasabihin ng tao kung pribadong tao ka na. Pero hanggat ikaw ay nasa gobyerno, pasweldo ng taong bayan, wala kang karapatang masaktan. Okay? So klaro tayo dyan. Pakita natin mga bossing, etong balitang ito. Ayan sabi ni Topacio, ulitin mo yung sinabi mo sa harapan ko. Ewan ko kung si Dan Fernandez ba ang nagsalita nito kay Topacio, but I think si Topacio ang nagsalita nito kay Fernandez na sinasabi kasi ni Fernandez na hindi mo naman kailangan ng abogado eh. Kasi yung mga abogado na yan, wala naman yan eh. Kahit naman sino pwedeng maging abogado, basahin mo lang sa Google, alam mo na eh. So ito,
mantakin mo, isang kongresista na walang respeto sa mga taong batas. Gumagawa ka supposedly ng batas. Etong mga abogado sumusunod sa mga batas na ginagawa ninyo. So ibig sabihin wala kang respeto dun sa mga tagasunod ng batas, tas gusto mo ang tao sumunod sa batas mo? Kupal ka. Hindi pwedeng mangyari yan. So pakita natin itong balitang ito mga bossing. Wait lang ha. Ayan, ipakita natin itong balitang ito na si Topacio ay nag-file ng ethics complaint diyan kay Fernandez. O ito, pakinggan natin itong balitang ito. This is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Ayan na, si Attorney Google. Tangina, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Yun ang sinabi niya kasi na kahit naman sino, madali na naman maging abogado eh. Babasahin mo lang naman sa Google yung mga batas eh. Babasahin mo lang naman yung mga explanation sa Google, maintindihan mo na siguro. Pucha na, minamaliit niya yung mga abogado nag-aral na 10 taon at nag-bar exams. Putang ina, ang nakakainis pa rito, yung tunog walang aral, yung tunog yung hindi marunong magsalita ng diretsong Ingles, putang ina, yayabangan pa tong mga abogado. Yun ang nakakainis sa lahat mga bossing. Kaya syempre, ano to? Mababanas talaga si Topacio. Pinaghirapan niya to eh. Yan nga lang ang bentahin ni Topacio tapos mamaliitin mo pa na parang yung mga abogado eh walang mga silbi. Pucha yan. So eto ang pinakamasasabi ko nga sa inyo eh. Bakit nagfa-file ng ethics complaint si Topacio? Eh matatanggal din naman tong congressman eh. Kasi ang punto rito, si Fernandez is attempting to use his powers, yung kahuli-hulihang hininga niya sa Congress para isuppress yung freedom of expression. So he's talking about the ethical standards of vloggers, pero ang gustong ipakita dito ni Topacio is wala kang ethics eh. Na gusto mong sumunod ang mga vloggers or magkaroon ang mga vloggers ng ethical standards, pero kayong mga congressman meron kayong ethical standards, hindi mo sinusunod. So kung gusto mo na irespeto ka ng tao, kailangan irespeto mo din muna yung tao. Lalong-lalo na yung mga taong bumoto sa'yo, nagbabayad ng kanilang mga buwis para pasweldohin kayo. Irespeto mo muna sila. Pero kung yung mga ordinaryong tao, ipapatawag nyo dyan, bababoy-baboy nyo dyan, pagtatawanan ninyo, ililimit nyo yung sagot nila to yes or no. Pag sumagot sila ng hindi nyo gusto, ipakukulong ninyo. Ay putang ina, labo-labo tayo pag gaganyan. Hindi pwede yan. Masamang ano yan, masamang pag-uugali yan, sir. Pag-abuso yan sa kapangyarihan. Kung anuman ang hinanakit mo sa buhay, eh hindi mo pwedeng ibuhos, lalong-lalo na doon sa mga taong nagpapasweldo at nagbibigay sa inyo ng kabuhayan. Topacio, pasok. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings. Lahat sila, Topacio. Lahat sila sampa mo ng kaso. Yan si Paduano, yang si Sabag, hindi naman kaso to eh. This is just an ethical complaint. Ang kagandahan lang dito, when you file an ethics complaint sa Congress, they have to act on it. Lalo na kapag ni-receive nila yung complaint mo. Kasi pag hindi nila to tinanggap, itong ethics complaint na ito, and itong tao na to is conducting an investigation in aid of legislation, tapos ang isa sa mga considerations niya is ethical standards, tangina, mahiya ka naman sa sarili mo. Ayusin mo muna yung ethical issues na kaso mo bago ka manilip ng ethics ng ibang grupo. Of the Quadcom, I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon
Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this... Tandaan mo Dan Fernandez you deprived Cassandra Ong the right to be defended by a counsel. Another rights ng isang mamamayang Pilipino, ng isang Juan de la Cruz na dininay ninyo. Bakit? Kasi mga congressman kayo? Bakit? Kasi mga kayo? Mga hari kayo? Mga Diyos kayo? Ganun ba yun? Mali po yun, sir. Maling-mali po yun. At kung sino man na nagturo sa inyo niyan, putya, sana wala na ngayon sa bayang to. Sana patay na. Kasi maling-mali po talaga na yan. Maling-mali na gawi po yan. Freedom of expression, gusto nyong sikilin. Freedom ng yung katulad yan, yung Quadcom, hindi sa Quadcom, yung SMNI. Yung franchise ng SMNI, isa ka rin dun. Mantakin mo yung franchise na yun is active, valid. Nag-adhere sila sa lahat ng mga requirements para maging eligible sila doon sa doon sa franchise na yun. Pero anong sabi nyo? Hindi kasi ito privilege. Or hindi to entitlement. This is a privilege being provided by the government. So dahil galing sa gobyerno at feeling nyo kayo may-ari ng gobyerno, kahit wala namang rason, tinanggal nyo yung franchise ng SMNI. So ganun kasasama ang mga ugali nyo. Simula pa lang ng inyong pamumuno, sinopress nyo na yung freedom of the press, freedom of expression, freedom to gather. Yung administrasyon na sinusuportahan nyo ngayon, wala nang freedom para mag-organize ka ng isang mapayapang pagpapahayag. Bawal na yon. Kita mo talagang winawalis ng mga pulis yun. Tapos ano pa ba? Yung freedom freedom of choice in terms of religion. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo, yung separation of church and the state. Tingnan ninyo ang ginawa ng gobyerno na ito sa KOJC. Hindi ba? So wala na, mga bossing. Presumption of innocence. Lahat yan, violate ninyo na ang tao is innocent until proven guilty by the court of law. Pero pag nandiyan na sa Congress, ang galing nyo nang magparatang kahit na wala pa namang mga kaso na isinasampa dito sa mga tao na to. So, yun ang masaklap sa nangyayari sa bayan natin ngayon, na dapat talaga sinisilip natin sila, hindi nila tayo sinisilip. Kasi nananahimik tayo Magrereklamo ba naman tayo kung nakikita natin na tama yung nangyayari sa bayan? Syempre hindi, di ba? Was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing, sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Yan ang mahirap kapag nagboboto tayo ng hindi abogado or hindi nakakaintindi ng batas or wala talagang respeto sa batas. Mantakin mo, abogado ako, tapos sasabihan mo ako na wag akong magbigay ng suggestion sa inaabogado ko o sa kliyente ko na nagbabayad sa akin. Mali yun, sir. Yan yung sinasabi natin, na alamin nyo muna yung mga karapatang pangtao ng mga taong sinasagasaan ninyo
bago nyo i-enforce yung karapatan nyo bilang mga mambabatas. Kasi dapat bayan muna bago sarili. Ganun po yun, sir. Ay, hirap kasi pagka puros lang tayo boto na lang tayo ng boto ng mga pogi. Tangina, wala namang mga alam. Mga gunggong naman. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Baka sa Laguna, acceptable ang ganyang behavior. Kasi doon niya naging congressman Sa, sa anong distrito ba sa Laguna? Diyos ko po, mga taga Laguna. Parang awa nyo na ha, huwag nyo na itong pasisingitin. Kay barangay chairman, wag nyo na itong pasisingitin. Walang mabuting maidudulot to sa probinsya ninyo. Kita nyo, walang alam to, walang utak to. Mag-articulate na nga lang ng maiintindihan ko kung normal na tao ka. Tapos tanga-tanga ka mag-Ingles. Okay lang. O kaya kung hindi ka marunong mag-Ingles, katulad ni Robin Padilla na hindi niya pinupwersa yung sarili niya mag-Ingles para magtunog matalino, okay lang yun na magtagalog ka na lang. Pero yung putang ina, hindi ka marunong mag-English, English ka ng English, anong gusto mong patunayan? Anong gusto mong sabihin? Mas matalino ka sa iba dahil marunong ka mag-English, ipalpak ka nga. Tapos ngayon, kapag sinisita yung pag-i-English mo, putang ina, nagagalit yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Yun na nga lang yung napakadali na nga i-correct nun mag-aaral ka na lang ng English, mantakin mo, babaliwalain mo yung mga abogado, yung effort ng mga abogado at yung mga pinag-aralan ng abogado, tas ikaw bobo ka mag-English. Sasabihin mo na pwede namang i-google lahat. Bakit yung pag-i-English hindi mo i-google? Para at least yung mga pronunciation mo maging tama, magbasa ng Google. Total din naman, reference mo yung Google O ayaw mo na iniinsulto ka. Pero kung mag-insulto ka ng ibang tao, grabe. Kung mag-insulto kayo ng mga pinapatawag nyo sa Kongreso, grabe. Kung mag-insulto kayo ng mga people of authority to, person of law. Itong si Topacio, dahil ito ay nag-abugas siya, nag-aral, nakapasa, at may lisensya para mag-practice ng law. Ikaw, meron ka ba nun? Wala ka nun, sir. Nasasabihin mo, Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, tingnan mo, hindi raw nila inaabuso yung contempt powers nila, katulad ng sinabi niya sa interview earlier, na gusto lang nila magkaroon ng mga regulations para magkaroon din ang mga vloggers, content creators ng kumbaga rules na dapat na sundan or ethical standards. Abogado, ayaw mo palapitin sa kliyente niya at sasabihan mo na isa-cite mo in contempt. Yan ang problema kapag nagboto tayo ng tanga. Kasi yung logic balubaloktot kaya hindi niya maintindihan. Kaya dapat talaga noon pa finailan mo na kagad ng ng kaso yan, Attorney Topacio Hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number 1, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Eksaktamente. Paano kang gagawa ng batas kung tanga ka? Paano kang gagawa ng batas kung di ka marunong mag-Ingles? I mean, that should be a standard pagdating sa pag-at-least man lang, boboto ng mga kandidato. Make sure naman na i-represent kayo niyan. Make sure naman na you are well represented. Well represented in a sense na dapat yung mga congressman na ilalagay natin sa Kongreso kapita-pitagan, karespe-respeto. Paano ba naman maglalagay tayo ng mga sanggano na mga congressman? Anong klaseng representation ang ibibigay sa atin ng mga yan? Di sanggano din, di ba? Tas mag-expect tayo, nagaganda ang bayang Pilipinas, maglalagay tayo ng mga congressman na walang alam sa batas, na hindi nakakaintindi ng batas. Sarado ang isip kasi tanga.
O kaya dapat maging matalino na tayo pagdating ng Mayo. Yang si Dan Fernandez na yan sa Laguna, bahala kayo, gusto niyo sirain ang Laguna, ano niya, boto niya yung gobernador. Ngayon, sa susunod na 3 taon, tatakbo ulit yan na congressman sa sa kanyang distrito. Kung sino man yung nakaupo diyan, wag mo na ibigay. Oo, kasi sisirain lang ulit niyan ang bayan ang distrito ninyo. Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google. At mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, congressman na abogado, ano bang ibig sabihin ito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings, civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of... Putangin na, patay tayo dyan. Sobrang dami mo nang sinabi to, Pasio. Putangin, ang liit lang ng utak ni Dan Fernandez. Ganito lang, parang utak lang ng manok yun. Tapos in English mo pa. Putangin na, i-google niya. Baka 3 araw na, hindi niya pa nakukuha yung meaning niyan. Huwag masyadong galingan to, Pasio. Anak ng toko, alam mo na ngayon kalaban mo, walang alam eh. So yan po ang isang violation, ano? Number 2, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. To be treated with dignity and respect, which the Congress lacks. To be treated with respect and with dignity. Huwag niyong tanggalin yung dignidad ng mga iniimbitahan nyo dyan. Because, again, they are your resource person, and resource person should be treated with the utmost respect. Ganun po yun. Irespeto ninyo kasi tutulong yan sa inyo eh. Tinawag niyo yan dyan para makatulong sa inyo magbalangkas ng batas. Magbalangkas ng mga batas. Maagawa ng mga rules and regulations, kung may kailangang amyendahan. Pero hindi para bastusin, babuyin. If you feel like etong mga tao na ito cannot help you with your legislation, pauwiin nyo na lang. Huwag nyo nang imbitahan. If you feel like kailangan nyo silang kasuhan, kasuhan na lang sila. Kesa naman, in live TV or habang naghihiring kayo publicly, hihiyain ninyo, ililimit nyo sila sa yes or no, pagtatawanan ninyo, pagka medyo naiinis na, iko-contempt ninyo. Pag di sumagot, iko-contempt nyo. Pag sumagot ng hindi nyo gusto, iko-contempt nyo. So, hindi talaga alam kung saan sila lulugar eh. Diba? Yun lang naman ang natin. Yun lang naman ang ating hinihiling dito. Na sana lang patas tayo. Sana lang maayos. Hindi yung ginagawa nyo para kayong mga Diyos, para kayong mga hari. Respeto. Kung gusto nyo, irespeto kayo. Rumispeto kayo. If you want vloggers to follow ethical standards or a specific ethical standards, ganun din kayo, mag-follow din kayo sa ethical standards ng isang mangbabatas. Alamin ninyo kung ano ba talaga yung trabaho ninyo. Mag-conduct ng hearing o gumawa ng batas. Kung gusto nyong maging investigador, palitan nyo si Mike Enriquez, namatay na eh. Diba? Kasi wala nang investigador, namatay na yung tao. Baka ka naghahanap yung GMA7 ng kapalit niya. Palitan mo na. Or might as well, punta ka na ng NBI. Maging investigador ka na lang sa NBI. Kaya gusto magpulis ka para maging investigador ka ng polis. Gawin mo yun kesa ginagamit mo yung boto ng taong bayan, your power as a congressman para mag-persecute politically nung mga kalaban nyo mga kalaban ng gobyerno or bumabati ko sa gobyerno. Kapag ikaw ay tinatawag
na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client. But of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number 3, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Diba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro kapakyut, puro ganon? Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity if you testify against them. That is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution. Ang natinan mo, ang yayabang nyo, hindi nyo pala alam yung mga trabaho ninyo. Alam mo, ito malito eh, parang tingnan mo sinabi niya na we will grant you immunity kung aamin ka lang dito, blah blah blah, or kung ituturo mo tong mga to. So ganun sila tumakbo. Ganun sila magpatakbo ng Quadcom. Abay putangin na maniniwala na ako ngayon na si Grijaldo ginanyan ninyo. Kasi ganito pala kayo maglaro eh. Nahuli pala kayo dyan sa Quadcom neto ni Topacio eh, na sinasabihan nyo si Cassandra Ong na we will give you an immunity. Kahit na hindi nyo naman trabaho na magbigay ng immunity, feeling nyo talaga mga huwes kayo eh. Na magbibigay kayo ng immunity basta ilaglag ni ni Cassandra Ong ito. So ganun din ang ginawa ninyo kay Grijaldo. So totoo nga yung sumbong ni Grijaldo na ginanyan nyo rin siya. Gusto mo maging general. Oh, so sundan mo yung yung script ni ni Grijaldi ba yun? Yung babaeng tumakas na. 'Di ba? So ngayon, meron pala talagang slight ng katotohanan or pwedeng malaking katotohanan tong sinasabi ni Grijaldo. Eh binabargain nyo pala yung mga immunity sa mga resource person na ginikipit nyo dyan sa Congress eh. So ngayon, this is another revelation na you're really capable of doing that. So itong sinasabi ni Grijaldo sa Senado, which is believe na believe tayo, niya. Binigyan niya ng patotoo. Binigyan niya ng kumbaga he stood on it na talagang hindi I maintain kung ano man yung sinabi ko sa Senate, it stays under oath yun. So, yun yun ang statement ko. Anong ginawa niyo kay Grijaldo? Ikinulong niyo na naman. Bakit? Kasi hindi niya na kayo sinasagot. What's the sense na sagutin ko kayo? Ikinwento ko na yan sa Senado. Whether you like it or not, sumumpa na ako sa Senado at nagbigay na ako ng aking opinion. Hindi na ako ng aking affidavit, pirmado ko yan, sumumpa ako, hindi ko babaliin yan. So he's a man of integrity. Diba? He's a man of honor. Kasi nga, hindi siya nagpapatakot, eto yung nangyari, I'll stand for it. So totoo yung sinasabi ni Grijaldo na talagang inalok siya. Kasi, according to Topacio, si Dan Fernandez, ganun. Sinabi niya na, tingnan mo itong mga namatay. Bibigyan ka namin ng immunity. Anuhin mo lang to. So binabargain nila yung mga bagay na wala naman sa kapangyarihan nila. Bakit ginagawa ni Fernandez yun? Walang ethical standards, walang utak, hindi abogado, pulpol. Yun yung katotohanan doon. In certain cases, and the prosecution with the consent of the court, in other cases, that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin yan, ayaw nilang pakausap sa abogado. Bago tatakutin nila para magsalita against her right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules.
ang of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng lehislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint po kasi sila din yan eh. Si Congressman Espares ang head ng Committee on Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Ngunit, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon. Yun ang pinakamaganda. Ang sinasabi dito ni Topacio, alam ko naman na naiintindihan nyo, pero gusto ko pa rin sabihin na alam ko naman na pagtutulong-tulungan nila ako or wala silang gagawin dyan. Alam ko naman yun. Pero eto lang ang gusto kong iparating sa taong bayan at sa kanila. Una, putangina nyo, hindi kayo Diyos. Balang araw, mawawala rin kayo sa mga kapangyarihan ninyo at balang araw, makakarma din kayong mga buwaka ng ina ninyo. That's number one. Pangalawa, na hindi tayo dapat pumapayag na ang karapatang pangtao ay niyuyurak-yurakan lang netong mga buwaka ng inang ihinalal natin sa pamahalaan. Na kailangan tumindig tayo, kailangan manindigan tayo kapag may mga nangyayaring ganito na mga pang-aabuso. Na hindi tayo nananahimik. Na may ginagawa tayo. Maaaring matalo, pero hindi tayo pumapayag. We have to make them understand na mas makapangyarihan ang taong bayan na nagsasama-sama kaysa sa mga iilang mga kandidato at mga nasa gobyerno na panandalian lang na nandiyan dyan. Yun yung sinasabi ni Topacio dito na kailangan tumatak sa isip at sa puso natin. Na wala man tayong panalo, malakas man sila ngayon, weather lang yan. Darating yung panahon, babaliktad ang mundo, manghihingi sila ulit sa atin, manliligaw sila ulit sa atin. Ito na yung pagkakataon para sampal-sampalin ng mga putang ina niyan. At wag na nating iboto para hindi na makabalik sa kapangyarihan kasi kaya lumaki ang mga ulo niyan dahil sa sobrang kapangyarihan eh. Tayo rin ang may kasalanan. Now, nakilala na natin sila at ipinakikilala na natin sila sa mga botante sa mga probinsya nila, nasa sa kanila na, nasa mga kamay na nila kung pababalikin pa nila sa kapangyarihan itong mga kupal na ito. By the legislature, dapat may magreklamo dito. Otherwise, gagawin nilang palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat. Maganda tong ginawa ni Topacio because this person, si Fernandez, gusto nga niyan mag-conduct ng investigation in aid of legislation tungkol sa mga vloggers, di umano, cartel vloggers daw at saka mga pogo vloggers. Yun yung positioning nila para at kaya daw nila sila magkakonduktis para daw sa mga kabataan, bla bla bla, gago, wala nanonood na bata ng politika. So, yung mga alibay nila. So, dito pinapakita ni Topacio na maabuso na naman yung karapatang pantao ng mga malayang nagpapahayag katulad nating mga vloggers. And hindi tayo dapat pumayag. Dapat tumayo tayo. Dapat ipakita natin dito sa mga kupal na ito na you are not above the law and you are not the law. Hindi kayo Diyos, hindi kayo kapangyarihan, hindi kayo ang gobyerno. Part lang kayo ng gobyerno at nilagay lang kayo ng tao dyan. Ang gobyerno ay ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Hindi kayo. Servidor kayo ng taong bayan.
Kaya nga kayo tinatawag na mga tawag dito, public servant. Kasi nga, you serve the public, hindi ang public ang magsiserve sa inyo. Lagi niyong tatandaan yan. Of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women, kaya nga honorable. Yes, that's why you're being called honorables. Because you're people of honor. Wala na kayo nun. Horrorables na kayo. Nakakatakot na kayo at yun yung gusto nyong i-instill sa mga Pilipino that if you fight Congress, if you say something bad about Congress, yari kayo sa amin, tatrabahuin namin kayo. Yun yung ini-imply nyo dito sa mga pinaggagawa nyong kahayupan. You're horrorables, hindi na po kayo honorables. Walang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipulis ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. Yun. Napakaganda. Noong na yan mga bossing, na ang mga binitawang salita ni Topacio. At tanungin natin yung mga sarili natin. Ito bang mga congressman na ito ay dapat pa ba nating iboto? Ito bang mga congressman na to na ngayon ay tumatakbo na bilang gobernador dyan sa Laguna ay dapat pa rin yung pahawakin ng kapangyarihan? Kasi alam mo, Fernandez, useless yung ginagawa mong pagwawalis. Useless yung ginagawa mong paglilinis, paglusong sa baha, sa imbornal, yung pagpapaligo mo ng matanda, useless yan. Kung ang pinakikita mo, kapag nandoon ka sa kapangyarihan, kabaligtaran. Kapag ang pinapakita mo, puros kahayupan. Nung ikaw ba ay nanalong congressman, pumunta ka ba sa Laguna para magpaligo ng matanda? Hindi, ginagawa mo lang yan ngayon kasi tumatakbo kang gobernador sa Laguna. Pero nung kakasimula mo pala mag-congressman hanggang bago mag-eleksyon, ginagawa mo na ba to? Hindi mo ginagawa to kasi nga nakuha mo na yung gusto mo. Now, may kailangan ka na naman sa mga taga Laguna. Kailangan mo na naman ng boto nila, kaya bait-bait mo na naman sa kanila. Marami po akong kakilala sa Laguna at napakapangit po ng record ninyo sa Laguna, sir. Lahat ng mga kilala ko sa Laguna, sinusuka kayo. Siguro, hindi, madami-dami din yan. Hindi yan 1,000,000, hindi yan 1,000,000, pero marami po akong kilala mga taga Laguna at lahat sila pinagtatawanan ka. So, hopefully, magising ka sa katotohanan before you talk about ethical standards ng mga ibang tao, ng vloggers, ng ibang mga communities. Siguro, check yourself first. Look in the mirror. Tingnan mo yung sarili mo. Ethical ka ba? Honorable ka ba? Nagsilbi ka ba ng tama sa mga nire-representa mong mga mamamayang Pilipino? Kung hindi, lumayas ka na dyan. Now, kung ayaw mo masaktan sa mga batikos sa'yo sa social media, which is, this is our realm. This is our arena. Huwag mong pasukin yung arena namin kung ayaw mo masaktan. Kung ayaw mong mapagsabihan, umalis ka sa pamahalaan. Maging private citizen ka. Then, kahit anong gawin mo, kumain ka ng pako, lahat ng gusto mong gawin mo, wala kaming pakialam sa'yo. But as long as kami nagpapalamon sa'yo, nagpapasweldo sa'yo, wala kang karapatan, sir. Wala kang karapatan na itama yung mga hindi mo naman saklaw. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, napakarami mong mali. Maraming salamat mga bossing. Mag-subscribe po kayo sa ating channel. Marami po nanonood dito na hindi po nakasubscribe sa ating channel. Make sure na kayo po ay naka-like, naka-share, naka-subscribe. At para maabot nitong ating vlog yung mga
undecided pa o yung mga walang alam or walang interes sa politika. Kailangan po buksan natin ang isip ng mga Pilipino, lalong-lalo na ngayong election ay involve ang lahat ng mga Pilipino. So, iyan po natin, i-advocate po natin na lahat ng mga Pilipino ay bumoto ng tama at sa pamamagitan na itong mga content na ito, nakikita ng mga botante kung sino yung mga kandidato na hindi nila dapat ibinoboto at ibalik sa kapangyarihan. Again, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. We are all amazing. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kung ikaw ay nahihirapan, yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay